Dapat nang payagan o aprobahan ng International Criminal Court o ICC ang matagal ng request na interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang muling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte nang kumustahin ang lagay ng kanyang ama sa ICC detention facility. Paliwanag ng pangalawang Pangulo na para sa humanitarian purpose ay dapat ibinigay na ito sa 8 years old na dating Pangulo ng Pilipinas. Kaugnay nito, nais pa rin ng pamilya Duterte na sa bansa maiuwi si FPRRD kung tatanggapin ng gobyerno at kung payagan na ng ICC. Kung ako, Davao City talaga. Davao City, Philippines. Kahit house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na ilibing sa ilalim ng bunker yan, yung house arrest niya, walang problema sa amin, gagawin namin yan. Ayon kay VP Sara, handa nilang tiyakin ang pagdalo ng dating Pangulo sa mga pagdinig ng ICC kung matutuloy ito. In fact, I think mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan because we can encourage him to cooperate sa mangyayari na trial kung meron man or mangyayari na hearings kung meron man. And, mahalaga sa amin yung word of honor namin, no, sa pamilya. So, kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umattend siya, papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya. Samantala kinumpirma ng Vice Presidente na may pagkakataong nakita si dating Pangulong Duterte na walang malay sa kanyang kwarto. Ngunit ayon kay VP Sara, ang impormasyon ay hindi galing sa mismong ICC. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Dahil dito, iginiit ni Vice President Duterte na tila walang kontrol ang ICC pagdating sa seguridad ng kanyang ama. Mismong ang kanyang ama na rin ang nagsabi na hindi lang isang beses nangyari ang insidenteng siya ay natumba o natagpo ang unconscious o nawalan ng malay sa kanyang kwarto. Tinanong ko siya. Alam ko tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na natumba was his term. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.